of the goodness of God. We've been called to speak boldly far and near. Jesus is the only way. With a humble heart, let us do our part. That's our mission every day. Prophecies fulfilled, there's no time to wait. Let's declare that Jesus saves. Christ so loved the world that He gave His life. This truth we shall proclaim. Grounded in the Bible, focused on the mission till we see Him high in the clouds. Soon we'll hear the trumpets, thunder will be sounding. Here He comes, the King of Kings.
Tayo po ay manalangin. Makapangyarihan naming Diyos, banal at dakila, muli po kami ay nagtataas ng aming papuri at pasasalamat sa umagang ito. Salamat po sa masarap na pagtulog at ngayong umaga kami po ay ginising mo upang unahin ka, papurihan at sambahin sa espiritu at katotohanan. Napakasarap po ng pakiramdam na amin ka pong inuuna ating umaga. At sa umagang ito muli po kaming humihiling sa inyo na kami po isamahan nyo sa aming pong ginagawang ito, sa aming pong pagpapalakasan sa bawat isa. At ang bawat may bahagi, Panginoon, ay inyo pong kasihan ng banal na espiritu upang ang lahat po ng aming mga gagawin sa umagang ito ay huling katanggap-tanggap sa inyong harapan. Muli po aming binabalik ang pasasalamat sa matamis na pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Happy God First Morning po sa ating lahat, mga kapatid. At first morning po. Happy God First Morning po. Kapatid. Happy God First Morning po sa ating lahat mga kapatid. Happy God First Morning po. Tayo po ay nag-umpisa ng eksakto, no? Maraming salamat sa patuloy na pakikisangkot. Sa umagang ito sa ating pong programa, tayo po ay magpapatuloy. Ang ating pong part 1 ay ang ating Bible reading na ipagkakaloob po sa atin at babasahin ni Brother Romel Samiliano, ang ating masipag na laiko. Ganun din po ay mula po ito sa 1 Chronicles chapter 18. At ang magbibigay ng reflection ay parehong Jonathan. Jonathan Maglonso, alam ko po siya ay taga Malolos Church, kung di ako nagkakamali. At ang ating pangalawang reflection ay bibigay naman ni Brother Jonathan Paz. At pagkatapos nun ay magpe-pray si Brother Romel Samiliano at tutungo tayo sa ikalawang part ng ating program. Ang video ay mapapanood natin about the SDA Church History of Adventism. At pagkatapos ang pagbabasa ng Jesus Wins, ang ating morning devotional, at siya rin po ang magbibigay ng reflection, Sister Cecil Baal. Siya po ay taga Sapampalay. At pagkatapos niya ay ang prayer and God First video naman sa ating part 3. At ang Council of Stewardship na ipagkakalob sa atin ng ating speaker ni Pastor John Vincent Moralda about Jacob's fidelity. At tayo magkakaroon ng ating United in Prayer na ipagkakaloob sa atin ng mamaya ay akin pong ibabahagi kung sino po ang narito na aking pagbibigyan. Ang atin pong andyan na siguro Sister Clara, no? Ang ating Acts, Adoration and Confession, Sister Clara Espina. At ang ating benediction ay pagkakaloob natin mamaya kay Brother Melvin. Yan. Ganyan po ang pagkakasunod-sunod na ating program sa umagang ito. Nawa ang bawat isa sa atin ay mabless sa atin pong sa umagang ito. Marami po salamat. Ngayon po ibigay na natin ang pagkakataon sa ating Bible reading kay Brother Romel Samiliano. Good morning po mga kapatid. Happy God First Morning po sa ating lahat. Happy God First Morning. Tayo na po ay nasa chapter 18 po ng unang kronika. At okay, very good. Nandiyan pala sa screen. Kumuha po ako ng Bible. Pero akin pong babasahin dito sa screen. Sabi po dito, mga tagumpay ni David sa labanan. 1. Pagkatapos nito, sinalakay ni David ang mga Pilisteo at tinalo ang mga ito. Sinakop niya ang Gat at ang mga nayaon nito. Tinalo niya ang mga Moabita at sinakop ang mga ito. Mula nooy pinag-utos niyang magbayad ng buwis ang mga ito. Tinalo rin niya ang haring Hadadezer ng Suba sa labanan sa Hamat
ng gusto nitong sakupin ng lupain sa may ilog Euphrates. Nakasamsam si David ng mga libu-libong karwahe, nakabihag ng 7,000 mga ngabayo at 20,000 kawal. Pumili siya ng mga kabayo para sa 100 karwahe at kanyang nilipo ang natira. Nang sumaklulo kay Hadadezer ang mga taga-Syria buhat sa Damasco, nilipol ni David ang 22,000 sa kanila. Pagkatapos nagtayo siya ng mga himpilan na mahukbo sa Damasco na sa sakop ng Syria. Pinagbuwis niya ang mga mamamayan nito. Kahit saan, si David ay nagtagumpay sa mga labanan sa tulong ni Yahweh. Ang mga pananggang yari sa ginto na nasamsam ni David sa mga alipin ni Hadadezer ay dinala niya sa Jerusalem. Napakaraming tanso ang nasamsam niya sa Tibha at Khan, mga lungsod ni Hadadezer. Ito ang ginamit ni Solomon sa pagpapagawa ng tansong ipunan ng tubig, mga haligi at mga sisidlang tanso para sa templo. Nang mabalitaan ni Haring Toy ng Hamat na nalupig ni David ang buong hukbo ni Hadadezer na hari ng Suba, sinugo niya ang kanyang anak na si Haduram upang batiin si David. Si Hadadezer ay kaaway ni Toy. Nagpadala siya ng mga sisidlang ginto, pilak at tanso, at ang mga ito hinihandog niya hinandog ni Haring David kay Yahweh. Inihandog din niya ang iba pang nasamsam niya na ginto at pilak mula sa ibang mga bansa, mula sa Edom, Moab, Ammon, Pilistia at Amalek. At si Abisai na anak ni Ruias ay nakapatay ng 18,000 Edomita sa libis ng asin. Nagtayo siya ng mga himpilan na hukbo sa Edom sapagkat ang mga Edomita ay nasakop rin ni David. Pinagtagumpay ni Yahweh si David saan man siya makarating. Naghari si David sa buong Israel at ito'y pinamahalaan niya ng may kataruhan, pagkapantay-pantay. Si Joab na anak ni Ruias ay siyang pinuno ng hukbo, at si Jehoshaphat na anak ni Ahilud ang tagapagtala. Si Sadok na anak ni Ahitub at si Ahimelech na anak ni Abiatar ang mga pari. Sa Syria naman, si Saria naman ang kalihim. Ang tagapangasiwa sa mga bantay na hari, si Binayas na anak ni Joaida. Ang mga anak naman ni David ay nasa matataas na katungkulan. Amen. Tapos na? Kala mo may magkarugtong pa. Yan po mga kapatid. Amen. Morning po. Amen. Okay, bigyan na natin ng pagkakataon kay Brother Jonathan Maglonso para sa kanyang reflection. Happy God first morning po mga kapatid ko. Una po sa lahat, nais ko pong pasalamatan ang ating Panginoon sa pagkakataong ito po na makapaglingkod sa umagang ito. At nais ko po magbigay ng maikling testimony bago po ako mag-reflect. Pwede po ba yun mga kapatid? Alam niyo po, blessed na blessed ako lagi pag yung ganitong umaga, no? Kasi po, nung nag-start po ang ating God First Morning, ay sa biyaya ng Diyos, nakita ko po yung malaking pagbabago sa aking spiritual journey. Kasi
salamat sa udyok ng Santong Espiritu dahil kagaya niyo po na ito ay nagiging ano na natin, lifestyle na po ano. Lalo tigit tayo ay magagawa ng ating iglesia, ng ating Panginoon. Kaya aking pong na-experience, lalo na po itong Bible reading mga kapatid. Kasi nung una, siguro gayon din kayo dahil puro simula lang tayo ng simula magbasa ng Bible pero hindi naman nagpapatuloy dahil nga hindi natin control at maraming naging sagabal na hindi natin mapagpatuloy yung pagbabasa ng Bible reading. Dito po sa ating God First Morning, doon ko po na-experience na nagiging intentional, regular at dami nating natutunan mga kapatid. Kaya po ako ay na-inspired lagi. At bilang elder po ng Malolos, bago lang din po ako doon, papasalamat ako sa Panginoon. Siya ang nag-i-educate para mapangasewaan ng gawain. Okay po, yun lang po, maikli. Sa aking reflection dito sa kabanata ng ating binasa, kagaya po na napakinggan natin kay Brother Romel na sa pagbasa niya, ito po ay yung tagumpay ni Haring David at sa pagpapatibay ng kanyang kaharian. At isa pa po dito yung pagtupad ng Diyos sa pangako na siya ay hihirangin na ang kanyang pangalan ay magiging dakila. At dito po ay yung tagumpay ng laban niya dito sa mga lugar ng Pelisteo, Moabita, Soba at Syria at iba pa. At after that, hindi po ba matapos niyang matalo, sila ay sinamsam niya yung mga bagay na pwede niyang gamitin sa pagtatayo ng templo. At sinakop talaga niya, kinuha niya yung teritoryo nila. At dahil nga sa katapahan ng Diyos mga kapatid, yung tipan ay tinupad niya at ang kanyang pangako na itaguyod ang pamilya ni David. At alam naman ni Haring David na yung kanyang kapangyarihan ay hiram lamang sa Diyos. Mga minamahal ko mga kapatid, sa ating spiritual na buhay, anuman ang ating tinamong tagumpay, ito ay dahil sa biyaya ng Panginoon at ibalik o ilaan para sa gawain ng Diyos. Lagi po itong ipinaalala sa ating lahat. Ano po? Huwag nating angkinin yung merit. Lagi nating ibinabalik ang kapurihan sa Diyos. Anything na mayroong nagawa tayo sa ating gawain. At ang aking tugon mga kapatid, ipanalangin at isakabuhay natin ang bawat laban at ipaubaya natin sa ating Diyos. At bunga ang ating pagpapagal ay inaalay natin para sa kaluwalhatian niya. Kaya po, sa umagang ito, malaking blessing sa ating lahat na muli maipaalala sa atin ang mga mahalagang bagay para sa pagsulong at lalong maging maalab ang ating pakikisangkot sa gawain. Yun lamang po, and happy God First Morning sa lahat. Amen. Amen. Maraming salamat, Brother Jonathan. Tunay nga, na ang Panginoon ay nagbibigay ng tagumpay sa bawat isa sa atin kapag tayo ay nanatiling tapat sa Kanya. Ngayon, pakinggan na natin ang pagkakataon para kay Brother Jonathan. Pass. Happy God First Morning po sa lahat mga minamahal ko mga kapatid. Dito po sa record po natin makikita ay tagumpay po laban sa mga bansang nakapalibot sa Kanya. Na dito po ay ipinakikita dito na hindi lamang military skill niya, kundi ito po ay favor po ng Diyos at patnubay nito. Hindi lamang sa kakayanan ni David. At kung titingnan naman po natin sa event o pangyayari, na pinakikita po rito sa verse 1 to 8, nagapi niya ang kanyang mga kaaway.
Ibig sabihin, meron ditong nandyan ang mga Pilisteo, Moabita o Syria. Kasi itong mga Pilisteo ay nakatira ito sa ilog ng Hordan katabi. Itong mga Syriano, ito yung mga nasa Arabia. Ang panahon po na yun ay pakikidigma. At yung sumunod po rito ay kung pinakikita rito na si Haring Hadadezer ng Suba, ay ito yung mga pangyayari na nakita po natin na pinakikita rito na ang kanyang mga kaaway. Dito naman po sa verse 6 to 13, inuulit paulit po ito na ang Diyos ang nagbibigay po ng tagumpay kay David. Kahit saan man siya tumungo, di lamang po sa kanyang lakas kundi sa presensya ng Diyos. Dito po dinidiin na yung pakikipagdigma po ay hindi sa kanyang kalakasan kundi sa Diyos. At dito rin po pinakikita naman din dito sa verse 9 to 11, kung titingnan po natin, si Haring Tao ng Hamat ay sa kabila na natalo niya yung mga kaaway na yon, ay nagpadala dahil kasi nabiyayaan si Haring Tao na kaaway niya rin kasi yung ibang bansa na yon, kaya nagkaloob din siya. Ibig sabihin hindi niya ito sinusulisit, kundi ito ay nagbigay ng kaloob na pagpapala. At dito sa kanyang pakikipagdigma ni David, nakakakuha siya rito ng mga gold, silver na ibinibigay ni David ito sa ating Panginoon. At dito pinakikita sa ating pag-aaral, nananatili siyang humble at ang palaging sa buhay niya ay ang Panginoon po ang sentro. Dito sa verse 14 to 17 kung ating pong pag-aaralan ay yung pamumuno sa buong Israel. Ang una po, matuwid ang ginagawa niya at tama po ang kanyang pamumuno. Ang susunod po ay nakapagtatatag po ng matibay na gobyerno ng kanyang pamamahala. At kung titingnan nyo rin po rito sa verse na ito, si David po ay nag-a-appoint po ng mga leader. Nandito sino yon? Si Joab, Josaphat, Sadok at iba pa. Kaya marami po, ang pinaka-meaning po nito, ang tunay na leadership ay hindi lamang basta kapangyarihan o lakas, kundi mayroon po itong hustisya, fairness at order na maayos o pangunguna. Kaya ang pinaka-application po natin dito, ang Diyos ang pinagmumulan ng tagumpay. Kaya katulad po ni David, ang tagumpay sa buhay, meron man po tayo mga trabaho man, pamilya, pag-aaral, pamilya, hindi lamang sa gawa ng Diyos, ay hindi lamang sa gawa ng tao, kundi sa kakayanan po ng Panginoon. Yung presensya niya ang lahat po ng ating mga ginagawa. Kaya po sa ating po bilang mga mananampalataya, ay manatili po tayo na magkaroon ng pagpapakumbaba at pinagpapala po tayo ng Panginoon. Ang ano po nito ay huwag po nating kalilimutan na ang Diyos na ibalik ang blessing na na nakamit natin sa pamagitan ng ng paglilingkod. Kaya po maging mapagbigay. Kaya nakita po natin dito sa ating pag-aaral, kung titingnan po natin, nakita niya kasi ni David na yung karo, yung kabanantipan ay wala siyang tahanan. Kundi magpapalipat-lipat, dinadala-dala. Ang kanyang mitiin ay paano maitayo o mailagay sa mabuti yung kabanantipan. Kaya ang ano niya rito ay pagtatayo ng building. Hindi pa ang puso niya sa Diyos kagad. Kaya ito relate din po ito sa ating pagtatayo po ng ating misyon. Ang ano niya, yung lahat ng kanyang masasamsam ibibigay niya sa Panginoon para sa pagtatayo. Hindi ba yung tinatawag na korupsyon? Kundi inaano niya yung kanyang mitiin. Tingnan niyo po, doon sa salaysay ay ipinakikita rito na
yung lahat ng kanyang pagpala, wala sa kanyang personal. Ang nangyari naman sa kanya, lalo siyang pinagpapala ng Diyos. Kaya nga yung hari, sabi niya, hindi naman sinusulisit yun eh. Ibig sabihin, nakita ng mga tao, aba si David ay mayroong panukala pala. Kaya ang Panginoon ay kinikilos yung mga tao na sila'y magbigay din. Kaya ito po ay ginamit ito sa pagtatayo ng ng templo. Kaya marami pong salamat. God bless po. Amen. Amen. Salamat. Amen. Salamat, Brother Jonathan. Parehong Jonathan. Ayan. Thank you po. Tunay na doon sa ating nabasang mga kwento, no, na talagang nagtagumpay si David. Kasi tama yung sinabi nga ni Brother Jonathan na kung saan yung sumunod, magtiwala at i-share ang blessing sa iba. Makikita natin na ang tagumpay ay kanyang ipagkakaloob. Meron pang nagnanais na magbigay ng refleksyon dito sa ating kapatid. Nakulang po kung meron dito. Po. Ayan, meron. Sino po yung nagsalita? Maganda po yung ating pong nabasa, Net, no? Talagang bless po ako doon sa ating nabasa at sa mga refleksyon ating mga kapatid. Salamat po sa inyo pong paghimay-himay. Ako'y natuwa doon sa binanggit ni Brother Jonathan na ang tagumpay lagi ay nagmumula sa Diyos. Totoo po yun, mga kapatid. At ang pangalawa, mayroon pong kapayapaan ang hustisya rin, mga kapatid. Kaya sa ilalim po ng pamumuno ni David ay talagang nagkaroon, mga kapatid, ng hustisya at katwiran sa buong Israel. Di po ba nakita natin yun, mga kapatid? Ang tagumpay ay hindi lamang tungkol sa kapangyarihan, kundi tungkol sa pagdadala ng kaayusan at paglilingkod sa bayan na kalooban ng Diyos. Nakita niyo, napakaganda, kaya ako'y tuwan-tuwa na ito pala yung nangyari doon sa Israel dahil sa pamumuno ni David. Kaya, mga kapatid, tama na tayo rin, mga kapatid, ay pinagkakalooban ng Panginoon ng mga biyaya sa iba't ibang mga paraan. Kaya ang nais ng Diyos, mga kapatid, ay tayo po ay makisangkot sa kanyang gawain. Kaya anuman pong tagumpay ang ating pong nakamit sa ating mga buhay, ay dapat natin po ibalik sa Panginoon nang sa Kanya. Yun po yung nakita kong aral doon. At ang pangalawa, mga kapatid, tumulong tayo sa gawain ng Panginoon na wala pong pag-aalinlangan, walang pagdududa, at tunay na tayo'y pagpapalain. Mayroon po akong kinote dito na panalangin. Panginoon, samahan niyo nawa ako, at salamat sa iyong mga pagpapala at tagumpay na ibinigay sa aking buhay. Turuan mo po akong manatiling magpakumbaba at gamitin ang anumang tagumpay para sa iyong kalwalhatian. Nawa, maging instrumento ako ng iyong kapayapaan at katwiran sa iba. Amen. 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 Thank you, Brother Romel. Napakasarap na ating pag-aaral, no, sa magang ito. Si Pastor John, baka merong nais na susog? Okay na. Kaya nga po, tunay, no, napakabuti ng ating Panginoon. Sabi nga kanina ni Brother Jonathan Malonzo na kung saan dito sa pamagitan ng God First Morning, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na alamin talaga ang mga nais ng Panginoon na ating gawin at ang tagumpay ay pagkakaloob niya sa atin. Kung wala ang God First Morning, hindi natin ma-reflect, no, ng mabuti ang mga talata at ng mga chapter ng Bible. Nagbabasa tayo, yes, talagang nababasa natin ang mga ito, pero hindi natin mabigyan ng pansin pa isa-isa. So, balit dito sa ating God First Morning, ibalik natin ang papuri sa Panginoon sapagkat nagkakaroon tayo ng pagkakataon na nagkakaroon tayo ng mga refleksyon at sama-sama na naisishare natin ang blessing na nasa bawat isa sa atin. Yan. Ngayon ay wala na po bang magbibigay ng refleksyon, mga kapatid? Meron dito si Brother Simeon.
Ang sabi niya sa Kawikaan 3:5 at 6, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at itutuwid niya ang iyong landas. Ito ang kabuuang diwa ng buhay ni David sa kabanatang ito. Amen. Meron pa po ba? Time check natin, 4:32, mahaba pa. Meron dito. Ito yung una niyang sinabi ni Brother Simeon Talusan from Pantok. Ipinakikita sa kabanatang ito ang mga tagumpay ni David laban sa kanyang mga kaaway. Sa bawat laban, malinaw na ang Diyos ang nagbibigay ng tagumpay. Pinalawak ni David ang kanyang kaharian at nagtatag ng kaayusan at karunungan sa Israel. Ang mga aral dito ay ang tagumpay ay galing sa Diyos na hindi sapat ang sarili nating lakas kundi kailangan ang presensya ng Diyos. Kailangan din ng katapatan sa gitna ng tagumpay at may pusong marunong magbalik ng kalwalhatian sa Diyos. Ang tunay na leader ay hindi lang makapangyarihan kundi siya ay makatarungan at may malasakit sa kanyang nasasakupan. Minsan sa buhay kapag nagtatagumpay tayo, nakakalimutan natin kung saan nanggagaling ang biyaya. Tulad ni David, dapat natin na ang bawat tagumpay ay biyaya ng Diyos at ang bawat panalo ay responsibilidad ng maglingkod ng tama. Ang tunay na tagumpay ay hindi masusukat sa dami ng panalo, kundi sa kung gaano natin kinikilala ang Diyos at ginagamit ang tagumpay para sa tama. Amen po. Maraming salamat, Brother Simeon. Meron pa po ba? Si Pastor Enrico Meneses po ay nagtaas ng kamay. Mamini. Sino po? Hindi ko nakikita dito, brother. Pastor Meneses. Pastor Meneses. Good morning, Pastor. Good morning po, Sister Net. Happy God first morning po sa ating lahat. Hindi ko kayo makita, Panginoon. Pastor. Morning po. Naririnig Morning, niyo po Pastor. ako? Wala po Opo, kayo. Pastor. Loud and clear. Morning. Okay. Purihin po ang Panginoon sa napakahalagang chapter na ito ng 1 Chronicles chapter 18. Chapter 18, nga po. Opo. Yun pa lamang pong headings ay maganda na, pero ito po ay sa akin, sa aking pananaw, ay nagbibigay po ito sa atin ng babala. Kasi nakalagay dyan lahat ng pagtatagumpay ni David. Tinalakay po yan na kung gaano karami ang pagtatagumpay ni David sa kanyang pagkikipagbaka. At minsan, dumarating sa atin, sa buhay natin, ako kung minsan personally, na kapag lalong-lalo na kapag yung attainments, yung goal na-achieve ng isang tao, ilabagan na yan ay silo, mga kapatid, sa atin. Kaya ay marami ding beses na inulit yan na binabanggit na sa pamamagitan ng Panginoon. Kung minsan kasi kapag binibilang-bilang natin ang tao, pagka nababanggit yung tagumpay, ay nagkakaroon ng tinatawag na pagmamalaki, pagmamataas. Yan po ay nagiging silo sa tao na sa halip na mag-glorify ang Panginoon, yung sarili ang naitataas. Kaya mga kapatid, ito po ay magsilbing aral o leksyon o babala sa atin na ang tagumpay natin ay ibalik natin ang papuri sa ating Panginoon. Hindi po sa ating kakayahan at katalinuhan. Kumisan kasi, pasinin ninyo mga kapatid, na ito'y nagiging silo din kapag
yung pansinin ninyo yung paglalagay ng mga titulo sa ating mga pangalan. Sa dulo ng ating pangalan, mayroong nakalagay na masteral, mayroong nakalagay na PhD, mayroong nakalagay na kung sa ano-ano. Diba? Kung minsan, mga kapatid, kung hindi tayo nagiging maingat, ay magiging silo sa atin yan para sa halip na mag-glorify natin ang Panginoon, ang ating mga sarili ang nag-glorify. Kaya ngayon pong umaga tayo ay pinaalalahanan sa chapter na ito na anuman ang magiging tagumpay natin, anuman ang magiging achievement natin sa buhay natin, ibigay natin ang papuri sa ating Panginoon. Salamat po. Happy God First Morning. Happy God Amen. First Morning. Thank you, Pastor. Yan. Meron din dito kung nais basahin na binigay ni Pastor Joey de Ocampo. 1 Corinthians 15:57. Ngunit salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Amen. Talagang ang tagumpay ay nanggagaling lang sa ating Panginoong Diyos. Wala na po. Kung wala na, tayo po ay ito muna sa ating devotional reading. Pero bago yon, atin po muna panoorin ang video ng ating SDA Church history. Prayer po muna, Ma'am si Prayer ni Brother Romel. Ma'am Nenen. Prayer please. Thank you. Si Ma'am Nenen Good Emiliano morning po. po sa ating lahat mga kapatid. Nakakatuwa po yung chapter na ito. Kasi bagaman nakikita po natin ang maraming tagumpay ni Haring David, ay nakikita din natin ang makapangyarihang kamay ng ating Panginoon kung saan Panginoon pa rin ang nangunguna sa buhay ni David. Hindi, kumbaga, bagamat marami siyang napagtagumpayan ay nakikita pa rin yung patnubay ng Panginoon sa kanyang buhay. Nakikita, kumbaga, ang kapakumbabaan sa buhay ni David na dapat din makita sa buhay natin. Na bagamat marami na tayong na-attain sa buhay, hindi dapat natin kaligtaan ang pagbibigay luwalhati sa ating Panginoon. At ito po ay visible sa buhay ni David. Nakikita hindi lamang sa kanyang sarili, kundi lahat ng mga taong nakapaligid sa kanya ay namamangha sa kanya pong na-attain na mga fulfillment. At nakikita din ang pagkamakadiyos ni Haring David sapagkat ibinibigay niya lahat ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. At nakakamangha na ipinagkakaloob ito ng Panginoon. At kung ipinagkaloob ito ng Panginoon kay David, walang pagsalang ipagkakaloob din ito ng Panginoon sa ating buhay kung atin pong lubos na ipagkakaloob ang ating mga puso't isipan at ang ating pagsunod sa kanyang banal na kalooban. Maraming salamat po at happy God First Morning. Amen. Amen. Brother Romel. Sige po, tayo po ay mananalangin. Dakila at mahabagi naming Ama, maraming salamat po sa amin pong napag-aralan ngayong umaga. Tunay po na kaming lahat na narito ay na-bless at nakakuha ng napakagandang aral muli na ito po ay aming magamit sa amin pong pang-araw-araw na buhay. At anuman ang aming matanggap na mga pagpapala mula sa inyo, ay ito ay magamit namin ng tama at sangayon po sa inyong kalooban. Turuan niyo po kami na palaging magpakumbaba at sundin ang inyong kalooban at huwag nawang makita ang aming mga sariling kagustuhan. Kaya Ama, patawad po sa aming mga pagkukulang at pagkakasala at patuloy niyo pong pagpalain na aming pang patuloy na programa sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
Pagkatapos bumalik ni Jesus sa langit, naiwan sa kanyang mga alagad ang dakilang tungkulin na dalhin ang ebanghelyo sa buong mundo. Puspos ng banal na espiritu, ang mga lalaki at babaeng ito ay buong tapang at kapangyarihan na ipinangaral ang mensaheng kanilang natanggap at abutin ang lahat ng sulok ng mundo. Ngunit hindi ito nangyari nang walang matinding pagtutol. Una mula sa mga Hudyo at pagkatapos mula sa pamahalaang Romano. Maraming Kristiyano ang nanatiling tapat hanggang kamatayan. Tiniis ang pagpapahirap at kahihiyan sa harap ng mga masayang manood sa Circus Maximus at Colosseum sa Roma at sa buong imperyo. Gayunpaman, ang dugo ng mga martir ay naglatag ng daan para lalo pang lumaganap ang ebanghelyo. Pagkalipas ng mga taon ng pag-uusig ng mga emperador ng Roma, isang emperador na nagngangalang Constantine ang nagpahayag ng kanyang pagtalima sa Kristyanismo noong 312 AD. Naging tanyag ang Kristyanismo, ngunit kasabay nito ay pumasok din sa simbahan ang maraming paganong kaugalian at simbolo, lalo na sa Roma. Ang obispo ng Roma ay unti-unting nagkaroon ng higit na kapangyarihan at autoridad at nagsimulang tutulan at usigin ang mga taong kumikilala kay Jesus lamang bilang ulo ng iglesia at tumatanggap sa Biblia lamang bilang pinakamataas na pamantayan ng katotohanan. Upang makatakas sa lumalalang pag-uusig, ang tunay na bayan ng Diyos ay umatras patungo sa mga liblib na lugar ng Europa. Sa hilagang Italia, ang mga Waldenses ay nagtago sa mga kabundukan. Marami ang pinatay ngunit patuloy na nagningning ang liwanag sa kadiliman sapagkat ang Diyos ay nananatiling may kontrol. Siya ay nagbangon ng mga lalaking tulad ni Wycliffe, Hus, Tyndale, Luther, Calvin at Zwingli upang tumindig para sa katotohanan. Ipinaglaban nila ang Biblia lamang, pananampalataya lamang at si Kristo lamang. Noong 1798, sa katuparan ng propesiya sa aklat ni Daniel, ang kapangyarihang panrelihiyon at pangpolitika ng simbahang Romano ay pansamantalang nabawasan nang alisin ni General Berthier si Pope Pius VI sa kanyang trono. Kasunod nito, nagkaroon ng malaking pagkagising sa interes tungkol sa mga propesiya ni Daniel at marami ang naniwalang malapit nang bumalik si Jesus. Sa Estados Unidos, pinangunahan ng Baptist preacher na si William Miller kasamang daang-daang ibang tagapangaral ang pagtuturo tungkol sa pagbabalik ni Kristo noong 1844. Subalit nang hindi bumalik si Jesus noong 1844, masusing pag-aaral ng Biblia ang nagbigay liwanag sa isang maliit na grupo na ang ministeryo ni Kristo sa makalangit na santuaryo ang dahilan ng kanilang matinding kabiguan. Natuklasan nila sa Biblia na ang ikapitong araw ay Sabat na itinalaga ni Jesus para sa kanyang bayan. Unti-unti nilang naunawaan na ang kanilang misyon ay ipangaral ang mensahe ng tatlong anghel sa Apokalipsis 14. Bilang mga Seventh-day Adventist, ang layunin nila ay ipangaral ng may kapangyarihan ang walang hanggang ebanghelyo at ihanda ang mundo sa pagbabalik ni Kristo. Mahigit sa 160 years na ang lumipas, mga taong dumaan sa dalawang World War, maraming kampanyang militar, mga krisis sa ekonomiya, ang pagtaas ng ateismo at sekularismo at pagdami ng populasyon ng mundo. Dumami rin ang mga natural na kalamidad na pabalik-balik at lumalala. Sa panahong ito, ang misyon at mensahe ng iglesia ay mas may kabuluhan at mas agaran kaysa dati. Si Jesus ay malapit nang dumating at ang mundo ay dapat na maihanda. Maghanda sa pagsalubong sa Diyos. Amen. 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 Sister Cecil? Sister Cecil? Sister Cecil, ikaw na po. Naririnig po ba ako? Yes po.
Yes po. Sa screen, Sister Cecil, meron kang mababasa. Masyado pong maliit. Ito ang ating pong pamagat ng ating devotional ngayong umaga. Ang kanyang pamana. Hindi ko makita yung... Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Nakakita ka na ba ng isang tao na biglang naging milyonaryo? Mahirap ipaliwanag ang mga emosyon na dulot ng biglaang kayamanan sa isang tao. Napanood ko sa TV ang isang babae na nanalo ng $1,000,000 at nasaksihan ko ang agarang marangyang pagdiriwang na sumunod. Masasabi mo ba kung ano ang iniisip at nararamdaman ng isang tao mula sa kahirapan ay biglang yumaman sa loob lamang ng ilang segundo? Ngunit mas dakila pa ang nangyari sa magnanakaw na nasa krus. Sa sandaling inakala natin na ang kwento ng alibughang anak ay isang talinhaga lamang, ayon sa Lucas 15:11-32, matatagpuan natin ang isang totoong alibughang anak, isang hindi karapat-dapat na gumawa ng masama, nahihiling na kanyang bahagi ng pamana. Ipinako siya sa tabi ni Jesus at naitala ni Lucas ang kanyang nakagugulat na hiling. Mari ba akong magkaroon ng bahagi sa pamana? Sa ibang salita, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ayon sa Lucas 23:42. Sa anong batayan dapat alalahanin siya ni Jesus sa kanyang kaharian at bigyan siya ng pamana? Una sa lahat, tinawag ng kriminal si Kristo sa kanyang pangalang Jesus. Hindi niya siya tinawag na Rabi o Panginoon, tulad ng karamihan sa mga tao sa panahon ng kanyang ministeryo. Tinawag niya si Jesus isang pangalang nagpapaalaala na si Yahweh ay nagliligtas. Tingnan ang Mateo 1:21. Ang ikalawang bahagi ng kanyang hiling ay, alalahanin mo ako. Sa kasulatan ng mga Hudyo, ang ganitong uri ng kahilingan ay kadalasang iniuukol kay Yahweh. Kapag naalala ng Panginoon ang isang tao, ito ay tungkol sa pagkilos para sa kanila sa loob ng balangkas ng kanyang tipan. Tingnan ang Hukom 16:28 at 1 Samuel 1:11. Ito ay tungkol sa pagkilos ni Jesus para sa kanya. Pangatlo, ang pangungusap na pagdating mo sa iyong kaharian ay nagpapakita na ang kriminal na ito ay naniniwala na ang pagpako sa krus ay hindi siyang katapusan ni Jesus. Mayroon siyang kaharian sa kabilang krus. Ang paratang laban kay Jesus na ipinako sa krus ay katuparan sa danghula. Ngunit diringgin ba ni Jesus ang nakakagulat na hiling na sa alibughang anak na ito para sa isang pamana? Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, ngayon ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Sa sandaling iyon, tiniyak ni Jesus sa kanya ang isang makalangit na pamana na sa sandaling iyon ay kanyang sinisiguro para sa kanya. Maaari tayong mamuhay na may gayon ding katiyakan ng buhay na walang hanggan na siyang ating mana kay Kristo. Amen. Amen. Sister Cecil, meron ka po bang reflection tungkol sa iyong nabasa? Ito po yung tungkol sa dalawang magnanakaw na nakasama ni Kristo doon sa ipinako sa krus. Na yung isa ay tinutuya siya, pero yung isa naman ay parang ipinagtatanggol si Kristo. Ang sabi ng yung kriminal na parang na ipinagtatanggol siya, yung isa sabi niya na tayo ay karapat-dapat na para parusahan dahil sa mga kasalanan na nagawa natin. Subalit si Jesus
Hindi siya karapat-dapat na parusahan dahil siya ay matuwid at walang kasalanan. Kilala ng kriminal si Jesus. Nanampalataya siya kay Jesus dahil nakita niya ang mga ginawa ni Jesus at ang mga turo noong malaya pa si Jesus. At dahil dito, sumampalataya siya kay Jesus. Kaya namutawi sa kanyang mga labi ang mga katagan ng pananampalataya na kanyang sinabi kay Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ang tugon ni Jesus ngayon, mismo ay pagsasama kita sa paraiso. Nagkaroon ng katiyakan sa buhay na walang hanggan dahil sa kanyang pananampalataya kay Jesus. Nakamtan niya ang mana, ang pangako ni Kristo sa sinumang sasampalataya sa kanya. Salamat po. Amen. 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 Meron pa po bang gustong magbigay ng kanilang refleksyon sa mga kapatid? Time check, 4:53. Kung wala na po, Sister Cecil, prayer po, closing prayer. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang may lalang ng langit at lupa, gayon din ang aming mga buhay. Maraming salamat, Ama. Sa umagang ito na pinagkaloob niya na kami iningatan sa buong magdamag at binangon mo na taglay namin ang buhay at kalakasan upang patuloy namin kayong pupurihan, luwalhatiin at sambahin ang dakilang pangalan maging ito man sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat, Ama, sa mga minsay na aming natutunan ngayong umagang ito. Tunay nga po, Ama, na napakabuti niyo sa amin na bagamat kami makasalanan, kayo ay nandyan para magpatawad sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Gaya ng dalawang magnanakaw na katabi niya sa kanyang pagkapako sa krus, na bagamat yung isa ay hindi nanampalataya sa kanya. Yung isa ay nanampalataya, subalit binigyan ng pagkakataon ng Panginoon yung isa dahil siya ay nanampalataya kay Jesus. Kaya naman, bigyan niyo po kami, Panginoon, ng kalakasan espiritual at ilagap namin ang aming mga pananampalataya sa kaitaasan ng langit, huwag dito sa ibabaw ng lupa. Kaya maraming salamat, Ama, na kami iyong tinugon sa aming dalangin. Ito pa aking samot hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Isang pananggalang pananampalataya, February 21. Offertory Reading Devotional. Noong 1915, isang babae na nagngangalang Ellen G. White ang pumanaw. Siya ay nagsalita at sumulat tungkol sa kalusugan, edukasyon, teolohiya, pamilya, buhay devosyonal, panalangin at pamumuno sa loob ng 70 taon. Ang kanyang mga isinulat ay makukuha na ngayon sa higit sa 175 mga wika, higit pa sa sinumang Amerikanong may akda. Sumulat siya ng 5,000 na mga artikulo at 40 na mga libro at nag-iwan ng higit sa 100,000 mga pahina na sulat kamay. Sinasabi ng ilang tao na ang isa sa kanyang pinakamakapangyarihang mga talata ay ang nasa ibaba. Kapag lubos na naunawaan, saklaw nito ang ating buong buhay kasama na ang ating pananampalataya at ang ating pananalapi. Ang presensya ng Ama ay pumapalibot kay Kristo at walang nangyari sa Kanya maliban sa pinahihintulutan ng walang hanggang pag-ibig para sa pagpapala ng sanlibutan. Dito ang Kanyang pinagmumulan ng kaginhawaan at ito rin ay para sa atin. Siya na puspos ng Espiritu ni Kristo ay nananahan kay Kristo. Ang dagok na nakatuon sa Kanya ay bumabagsak sa tagapagligtas na pumapalibot sa Kanya ng Kanyang presensya. Ano man ang dumating sa Kanya ay nagmumula kay Kristo. Hindi niya kailangang labanan ng kasamaan sapagkat si Kristo ang Kanyang pananggalang.
Walang makakakalabit sa kanya maliban sa pahintulot ng ating Panginoon, at lahat ng bagay na pinahihintulutan ay gumagawa para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Diyos. Ellen G. White, Thoughts from the Mount of Blessings, page 71. Kay gandang pangako, kapag lumalakad kasama si Kristo, anumang dagok na ibinabato sa atin ng kaaway ay bumabagsak muna kay Jesus, at pinapadaan lamang niya sa atin ang mga pagsubok na gagawa para sa ating ikabubuti. Ang ating buhay ay nasa mga kamay ng Diyos, kay gandang lugar upang pagkalagyan. Panawagan. Sa pagbabalik natin ngayon ng ikapo ng Diyos at pagbibigay ng ating regular at sistematikong mga handog, gawin natin ito ng may masaya at mapagpasalamat na puso. Si Jesus ang ating tagapagtanggol at ating tagapaglaan. Kapag lumalakad kay Kristo at ang Espiritu ni Kristo ay sumasa atin, wala tayong dapat katakutan para sa ating pananampalataya o pananalapi. Salamat sa inyong matapat na pagbibigay ngayon. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at pangakong handog, ay ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin at unahin ng Diyos. Amen. Amen. God Praise the bless. Lord. Hallelujah. Thank you, Brother Melvin. Amen. Amen. Ngayon po ay bigay na natin ang ating pagkakataon kay Pastor John Vincent Moralda para sa ating Council on Stewardship, Jacob's Fidelity. Thank you so much po, Sister Ned. Happy God First Morning po sa lahat. Our topic this morning ay, kagaya po sinabi ni Sister Ned, ay Jacob's Fidelity. Yan niyo po akong basahin. Ginawa ni Jacob o Jacob ang kanyang panata, quoted from Genesis chapter 28 verses 20 to 22. Habang siya ay napapasigla ng amog ng biyaya at pinalakas ng presensya at katiyakan ng Diyos. Matapos lumipas ang banal na kalwalatian, dumanas siya ng mga tukso gaya ng mga tao sa ating panahon. Ngunit nanatili siyang tapat sa kanyang panata at hindi nag-aliw ng mga kaisipan tungkol sa posibilidad na kumawala sa pangakong kanyang ginawa. Maari sana siyang mga tuwiran gaya ng ginagawa ng mga tao ngayon, na ang pahayag na iyon ay isang panaginip lamang, na nadala lamang siya ng bugso ng damdamin nang gawin niya ang panata. At dahil dito ay hindi na ito kailangang tuparin, ngunit hindi niya ito ginawa. Maraming taon ang lumipas bago naglakas loob si Jacob o Jacob na bumalik sa kanyang sariling lupain. Ngunit nang gawin niya ito, tapat niyang binayaran ang kanyang utang sa kanya Panginoon. Siya ay naging isang mayaman at isang napakalaking bahagi ng kanyang ari-arian ang inilipat mula sa kanyang pag-aari patungo sa kabangyaman ng Panginoon. Marami sa ating panahon ang nabibigo sa puntong ito kung saan nagtagumpay si Jacob. Sila na binigyan ng Diyos ng pinakamalaking halaga, ang may pinakamataas na hilig na ipagkait ang anuman sa kanila. Dahil kailangan nilang magbigay ng halagang katumbas ng kanilang ari-arian, ibinigay ni Jacob ang 10% ng lahat ng mayroon siya, at pagkatapos ay kwinenta ang pakinabang ng 10% iyon, at ibinigay sa Panginoon ang benepisyo ng bahaging ginamit niya para sa sariling interes noong panahong siya ay nasa lupain ng mga pagano at hindi mabayaran ang kanyang panata. Ito ay isang malaking halaga, ngunit hindi siya nag-atubili. Ang anumang pinanata niya sa Diyos ay hindi niya itinuring na kanya, kundi sa Panginoon. Ayon sa halagang ipinagkaloob ay ang mahalagang hihilingin, habang mas malaki ang puhunang ipinagkatiwala, mas mahalaga ang handog na hinihingi ng Diyos na ibalik sa Kanya. Kung ang isang Kristiyano ay 10 o 20,000 dolyar ang hinihingi ng Diyos
ay sa pilitan sa kanya, hindi lamang ang magbigay ng kanyang bahagi ayon sa sistema ng ikapo, kundi ang ihandog din ang kanyang mga handog para sa kasalanan at mga handog ng pasasalamat sa Diyos. Amen. Take away, ang akin pong mai-share sa inyo this morning, we know all this story na dun sa ladder, it represents Christ then, meaning we don't give to God para mag-build ng bridge to heaven because ang heaven na ay nag-reach out sa atin because through its stewardship begins only when we realize na Christ is our connection to the Father. Our fidelity is not a payment of grace, but a response to it. Lagi natin tatandaan mga kapatid, ang tunay na theology pagdating po sa tithes at pagdating sa offering, we don't give in order for us na sa Diyos ay pagpalain tayo. Remember, we give because we already blessed by God. So that's the theology mga kapatid na ang ating ginagawa, yung fidelity ni Jacob, yung kanyang faithfulness ay hindi dahil bayaran niya ang biyaya ng Diyos, kundi response na ito sa biyaya ng ating Panginoon. Pangalawa, alam natin yung istorya na kung paano ho nagtiis si Jacob just to serve Laban. No ba? Marami siyang tiniis, marami hong mga suffering. Just like us today, we are experiencing a lot of struggles, obstacles in life. But remember this, that Christ is the greater Jacob. He left the riches of heaven to serve the world. Just like Jacob, he served Laban, and heaven and Christ left. Sabi nga ng Spirit of Prophecy, the heaven was bankrupt nung bumaba ang Panginoon at namatay para sa atin. So he left the riches of heaven to serve us. He bore the ultimate loss of the flock on the cross so he could save us. When we work with integrity or give faithfully, you are reflecting the character of the servant king, no other than Jesus, who gave everything just for you and for me, a rich sinner like me. And number 3, covenant fidelity, a transactional religion. Let's remember mga kapatid, no, that Christ-centered stewardship is not a business transaction. It's a marriage covenant. We don't return tithes because we are afraid of a curse or greedy for a blessing. We do it because we belong to Him. Our money is just simply a symbol of our heart's allegiance to the groom, which is Christ. At lagi nating tandaan, gagaya ng story ng the rich young ruler, na nung lumapit siya, gusto niyang magkaroon or gusto niyang maligtas, gusto niya ng buhay na walang hanggan, and yet, ayaw niya yung nagbigay ng buhay na walang hanggan. And sometimes, we are like the rich young ruler. We love the gifts, but we doesn't like the giver of those gifts. We want the eternal life, but we don't want the giver of eternal life. And I hope mga kapatid, that the stewardship is not all about what we give. The stewardship is not all about what we don't give. Stewardship is more about Christ, mga kapatid. At last, gusto ko pong i-share sa inyo ay the ultimate goal of Jacob's fidelity was not a bank account in Canaan. And just like us po mga kapatid, our fidelity, the very goal of stewardship, is not all about how much we give or we return to God. The very goal of stewardship, it is a training ground to make you more like Jesus. Every time we choose honesty and every time we choose generosity over hoarding, you are allowing, and I am allowing, the Holy Spirit to kill the old Jacob. Ito yung pinaka-highlights for me as far as my reading is concerned. Ang pinaka-highlights sa story ni Jacob, when this Jacob became Israel. I think the very goal or the ultimate goal of stewardship
is all about changing lives from old life to a new life. It is you and me that reveals the new Christ life-centered life sa buhay natin. And that is the very goal of stewardship. And those are the things that I can share with you this morning, mga kapatid. And I hope and I pray that those principles ay maging guide natin as we live in this world na magulo, just like kagaya ng pinaglingkuran ni Jacob na si Laban. Let us always remember that stewardship is all about Christ. Happy God first morning sa ating lahat. Amen. Amen. Thank you, Pastor John. Amen. Sarap. Not about kung ano yung meron tayo, ano yung mga marami nating mga kasaganaan, kundi ito ay about sa ating relasyon sa ating Panginoon. Pagka yun nga, yung palagi nating naririnig sa pagiging disciple, yung ating vibrant love sa ating Panginoon, ito yung na-share natin talaga. At talaga namang hindi mahirap ang mag-share ng pag-ibig ng ating Diyos. Okay, maraming salamat. Na-bless ba kayo, mga kapatid? React naman po kayo dyan and smile. Amen. Pastor Jerry. Bless na bless. Smile naman dyan, Sister Nerissa. Amen. Praise the Lord. Nais ko rin i-acknowledge, bigyan ko Amen. ng pagkakataon, meron tayong isang kapatid from Australia na nandito nakisangkot, Sister Juliet. Thank you very much. At nakisangkot ka sa amin sa umagang ito. Palagi naman siya, kaya lang nasa FB siya lagi. Sister Juliet, salamat po. Okay, ngayon po Thank you po, Sis Net. Tayo po ay mananalangin na. Magkaroon tayo ng Acts prayer. At tulad nga ng aking binanggit kanina, ating hilingin si Sister Clara sa adoration and confession. And then sa atin pong thanksgiving and supplication ay si Brother Melvin Villasano. Kakaroon po muna tayo ng silent prayer and then pasok po Sister Clara Espina. Sister Claire. Kaya Tasha. Ama namin Diyos, magpangyarihan ka po sa lahat. Muli po kami ay nagtataas ng aming mga tinig sa inyo sa umagang ito. Ikaw na Diyos na siyang nagbibigay sa amin ng patuloy na pagmamahal, patuloy na kaawaan, laging nagpapatawad sa lahat ng aming mga pagkukulang. Ikaw na Diyos ang sumasapat sa lahat ng aming mga pangangailangan. Purihin ka, O Diyos, karapat-dapat ka lamang na aming sambahin. Sa oras na ito, kami po ay malapit muli sa inyo, Ama, upang humingi po ng inyong kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang.
kami po'y patuloy na nagkakaroon at nagbibigay ng kalungkutan sa inyo. Maaari po ba, Ama, na kami po ay inyong ulit patawarin? At nais po namin na palitan mo ang aming mga puso, ang aming mga isip, na puso na laging humihingi sa inyo ng tulong. Kung kami po ay nagkakamali, kung kami po ay nagkukulang, kung kami po ay nagkakaroon ng nagkakasala at nagbibigay ng kalungkutan, maaari po ba na ito po ay aming maihingi sa inyo agad ng kapatawaran? Nawa hindi na po namin ulit magawa ang mga bagay na ito na ikinalulungkot ng aming Diyos. Amin ka po, Panginoon, na laging yayakapin upang amin pong maramdaman ang aming pong patuloy na kakulangan sapagkat sa inyo lamang, Panginoon, sa inyo lamang kami mapupuno. Kayo lamang ang pupuno sa lahat ng aming mga pangailangan espiritual. Maraming pong salamat. Sa pagpapatuloy po, Ama, sa aming panalangin, una ay pasasalamat sa napakagandang blessing na aming natanggap ngayong umaga na ito. Panibagong buhay at kalakasan na muli mo kaming ginising sa umaga na ito. Salamat po, Ama, at muli mo kaming in-invite na makilahok sa iyong programa ng Daily Spiritual Empowerment God First Morning. Tunay na ikaw ang gumagabay sa amin sa bawat umaga ng aming buhay. Salamat po at kami ay muli na namang nakakonek sa iyo at ikaw ang aming uunahin sa buong maghapon na ito. At narito ang aming mga kahilingan o dakilang Diyos. Ang aming mga kapatiran na nanguna sa programa na ito ay pagpatuloy na nagpapagamit po sa iyo, dakilang Diyos. Pagpalain nawa ang kanilang mga sambayan. Ang sambayan ni Mr. Net Lazaro, Brother Romel Samiliano, meron din ng sambayan ni Brother Jonathan Maglonso at ni Brother Jonathan Paz at si Sister Cecil Baal at si Pastor John Vincent Moralda. O dakilang Diyos, bigyan niyo po sila patuloy ng mga malusog na pangatawang kasama ng kanilang mga mahal sa buhay at sa kanilang paglilingkod, maging patuloy silang inspirasyon ng mga kapatiran na paano ikaw ang aming inuuna sa aming buhay. Kailangan din po namin ang programa na ito, God First Morning Devotional at ang Missional Evening na patuloy na maging taluyan ng pagpapala ng karunungan, pagpapala na koneksyon namin sa iyo sa umaga at sa gabi. Nawa ang bawat isa ay mabless. Tulungan niyo rin po ang aming mga sinisharean, ang aming mga ini-invite na mabigyan sila ng karunungan pumili na ikaw ang piliin sa halip ng sanlibutan. Dalangin din po namin, o dakilang Diyos, ang CLPM Headquarters Building Project Every Family a Builder Program. Ito po ay programa ng pagkakaisa para sa pagtatayo ng iyong usali, o dakilang Diyos, na aming headquarters. Pagpalain ng mga tumutugon dito, kaya hindi naman ang hindi pa makapag-commit. Nawa karunungan ang inyong ipaalam sa kanila. Ibigay ang karunungan na nagmumula sa kalangitan, na ito ay isang napakagandang pagkakataon at karangalan para sa amin na kami ay magbago ang aming pag-iisip at karakter, na magkaroon kami ng pusong mapagbigay, o dakilang Diyos. Dalangin din po namin ang nalalapit na pagtatapos ng first 100 days goals ng CLPM. Nawa ang lahat ay makakomply sa tamang panahon, o dakilang Diyos. Bigyan kami ng sapat na oras para makapag-submit ng mga requirement patungkol dito. Ngayon din ang second mission-wide camp meeting na gaganapin sa April 30 hanggang May 3 sa Kla. Patuloy na pagpalain ang camp meeting na ito na maging blessing sa bawat isa, dahilan ng aming paglago. Kasama ka, o dakilang Diyos. Ngayon din ang crusade na magaganapin, mga satellite meetings sa bawat lugar dito sa aming nasakupan. Sa Zambales, sa South Zambales, sa San Isidro Church sa April 8 to 17. Ngayon din sa Augusto Dike satellite meeting na ginaganap ngayong linggo na ito sa Barangay Albindia, Tarlac City.
Yan din ang gaganaping Grand Crusade sa San Antonio, Nueva Ecija, April 10 to 18. Sama na rin ang Tumpukan Evangelism Crusade sa April 12 to 24. Gayon din ang Medical Mission sa Upig San Ildefonso, April 26, 2026. Gayon din ang Crusade sa Guyong, Santa Maria, Bulacan, April 12 to 24. O dakilang Diyos, ang aming mga gagawing evangelism na ito, crusade, ay aming inalalapit sa iyo. Ikaw nawa ang manguna sa bawat isa sa amin na mga members na nais tumulong. O dakilang Diyos, kaya din lalong higit sa mga makakapakinig nito. Nawa ang karunungan ay kanilang maranasan habang sila nakikinig upang makilala nila ang iyong pagmamahal, maramdaman nila ang iyong pagtawag at pag-ibig sa kanila, at tumanggap din naman sa iyo bilang personal na tagapagligtas. Sa mga susunod na mga panalangin, nais namin isama sa panalangin ang mga may karamdaman pangkalusugan. O dakilang Diyos, ipuin nawa kami patuloy na iyong mapagpagaling na kamay, pagkat ikaw ang dakilang manggagamot. Kasama namin sa panalangin si Sister Marlene Guipete, si Baby Celestial Bellartos, gayon din si Banji Espedido, si Baby Elora Pia Ecuala, gayon din si Sister Janet Pipito, Emerson Parcon, Michelle Balili, Raul Gatuslao, Abel Narbonita, Danilo Esguera. Gayon din kasama namin sa panalangin si Eliseto Makalalad, Elijah Manalos, Nerlita Loreño. Kasama na rin si Helen Abayabay, Nia Rodriguez, Jesse Crisologo, Micaela Tiglao, at si Sky Tiglao. Gayon din si Robert Samiliano, Romeo Samiliano. O dakilang Diyos, ang dalawang magkapatid nito, ikaw po ang nakakaalam ng sitwasyon ng kanilang buhay sa panahon na ito. Alam niyo po na kailangan nila ang iyong tulong sa sandali na ito. Ang aming panalangin ay ang pasasalamat sapagkat hindi mo sila pababayaan. Bigyan po ng karunungan ng dalawa na ito ng maliwanag na paningin at pangunawa na ikaw ay tumatawag sa kanila pabalik sa iyo, at makasama namin sa aming paghahanda habang kami naghihintay sa lalapit ng pagbabalik. Dalangin din po namin ang dakilang Diyos si Lily Silverio, ano man ang kanyang mga pinagdaraanan sa mga sandali na ito, yan po siyang ipuin na yung mapagpagaling na kamay. Kaya din si Anthony de la Cruz at si Ivan Yabo. O dakilang Diyos, ang mga kapatid namin na ito nasa banig ng karamdaman ay nais namin patuloy na ilapit sa iyo. Ipuin na iyong mapagpagaling na kamay. At kaya din hindi lamang ito, pati na rin ang aming mga kapatira na nakikinig ngayon kasama namin na nanalangin. Kami rin naman na may mga personal na kahilingan sa mga sandali na ito na hindi man namin nabanggit na ilista sa aming listahan, ngunit nababasa mo po ang laman ng aming mga puso at isipan. Sama-sama namin tinataas itong panalangin na ito at kahilingan sa iyo na mga nakikinig ngayon sa Facebook Live, sa Zoom platform, sa YouTube at sa iba't ibang mga platforms sa sandali na ito. Dingin niyo po ang aming mga panalangin. Gayon din ipuin ang aming mga karamdamang pang-espiritual. Minsan, o dakilang Diyos, kami may mga pagdududa. Kami may mga kahinaan. Kami may mga pagkukulang at pagkakasala. Kami po ay humingi ng kapatawaran at humihiling ng kagalingan sa iyo, dakilang Diyos. Karunungan ang nais naming hilingin sa iyo na matutunan na namin hanapin ka, o dakilang Diyos, upang sa ganon ang aming relasyon sa iyo mas maging matibay at maging masaya ang aming pamumuhay habang kami ay naghihintay at naghahanda sa iyong nalalapit na pagbabalik. Aming salamat po, Ama, sa pagdinig sa aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you po. Amen. Melvin, thank you. Praise the Lord. Praise the Lord, mga kapatid. Amen. Ang misyon ay hindi natatapos sa ating mga iglesia. Ito ay patuloy na isinasabuhay sa ating mga tahanan, sa ating mga komunidad at sa bawat puso na nagmamahal sa Diyos. Ngayon, tinatawag tayong lahat na makiisa sa isang dakilang adhikain. Building up for mission. Ang Central Luzon Provinces Mission ay naglulunsad ng isang pambihirang pagtutulungan.
ang CLPM Headquarters Development Partnership Campaign. Hindi lamang ito tungkol sa pagtatayo ng isang gusali, kundi sa pagtutulungan ng mga anak ng Diyos upang itayo ang tahanan ng misyon. Isang lugar kung saan uusbong ang mga programa, manggagawa at paglilingkod para sa kaharian ng Diyos. Sa ilalim ng unang pamamaraan na tatawaging 5,000 Families for the Mission Home, inaanyayahan ang bawat pamilya na maging katuwang sa gawaing ito bilang isang Mission Home partner. Layunin nating magkaisa bilang isang malaking pamilya sa pananampalataya. 5,000 pamilya na magpapahayag ng pagsuporta sa pamamagitan ng 1,000 piso bawat buwan sa loob ng isang taon. Ang bawat pamilya ay maaaring makibahagi sa iba't ibang paraan. Una, sa tithes and offering envelope na ilalagay sa others bilang CLPM Headquarters Project. Sa bank deposit o CLPM online giving, at ikatlo sa payroll deduction para sa mga CLPM workers na nais ding maging kabahagi sa programang ito. Ang mahalaga ay sama-samang paglahok dahil sa Diyos, bawat pamilya ay mahalaga. Bilang pagkilala, ang bawat Mission Home Partner ay tatanggap ng Mission Home Partner Plaque at ang kanilang mga pangalan ay itatala sa Wall of Faith ng bagong CLPM Headquarters. Ang mga iglesyang magpapakita ng lubos na pakikibahagi ay kikilalanin bilang Faith Builder Churches. Sa bawat quarter, tayo ay magtitipon sa pasasalamat upang ipagdiwang ang mga kwento ng pananampalataya sa mga panalangin ng pag-asa at ang kabutihang ginawa ng Diyos sa ating kalagitnaan. Ito ay higit pa sa proyekto. Ito ay pagkakaisa. Higit pa sa kontribusyon, ito ay partnership sa misyon ng Diyos. Building up for mission, every family a builder. Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras namang patnubay, tiyak na kakamtin walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon, puso't isip sa Kanya ituon. Ikaput, handog, talento at dunong, misyon sa gawain ng ito'y sumulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Pagagaanin ating mga pasan, sa mga suliranin Kanyang tutulungan. Magtiwala tayo't Siya ang tawagan, tunay na ligaya ay makakamtan. Ang Diyos ay nangako
sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras. Awit ng pagluwalhati, ating itaas. Papurit walhati sa Kanya Amen. Amen. Amen po. And Pastor John, closing prayer. Closing prayer, Pastor John. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Salamat po sa inyong pong biyaya na siyang magbubunga sa amin ng mga magagandang gawa. Gawa na siyang nagpapatibay na kami at nagpapatunay na kami ay inyong mga anak. Salamat dakilang Diyos sa mga leksyon na siyang aming natutunan. Hindi lamang po basta naming ginagawa na isang programa, kundi isang intentional na paglilingkod sa inyo. Nahayaan namin na si Kristo ang siyang mabuhay sa aming mga buhay upang ikaw, Panginoon, na siyang aming Diyos at tagapagligtas, na bayubay sa krus, ikaw ang siyang dahilan kung bakit kami ay nabubuhay. Salamat ng aking mga kapatid na ito na nandito at mga nakikinig at nanonood. Patuloy niyo po silang pagpalain at ang biyaya na siyang patuloy naming tanggapin. Ito'y patunay na ang aming Diyos sa pinaglilingkuran ay buhay at kailanman ay hindi nagkulang sa aming mga buhay. Salamat po, Diyos, na patuloy niyo kaming minamahal, maging pagpapala kami sa mga taong aming nakakasalamuha. Ito po ang aming hiling at dalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Pakinggan natin yung chanting ng Amen. CLPM Youth noong nakarang Sabado. Amen. This is who we are. Kaya dami nila po. Dami. Tayo naman ang magcha-chanting, mga kapatid. Tayo may mag-chanting. Vision statement. Make disciples of Jesus Christ who live as loving witnesses and proclaim to all the people the gospel in preparation for His return. Our method, guided by Bible and Holy Spirit, central to Christ-like living, communicating, discipling, teaching, healing, and serving. Our vision. Every church, a missional church. I am missional. I think, I talk, I act, I plan, I give, to move forward, God's mission. CLPM, we will go. Put God first, and we will never be last. Pastor Joey. Amen. Pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Pasikatin nawa niya ang kanyang mukha sa inyo at kayo'y kahabagan. Itaas nawa niya ang kanyang mukha sa inyo at pagkaluban kayo ng kapayapaan. Sa inyong pag-alis, sa inyong mga bahay, naway patatagin ang inyong mga puso. Panibaguhin ang inyong pananampalataya at gawin kayong ilaw sa iba. Patnubayan nawa ng Diyos ang inyong mga hakbang. Ingatan ang inyong landas
at punuin kayo ng pag-ibig at kagalakan. Sa lahat ng bagay, naway patuloy kayong lumakad na kasamang Diyos, ngayon, bukas, at magpakailanman, sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Amen po. Happy God first morning. Ayan. Good morning po. Amen. Thank you po. Thank you. Smile, everyone. Good morning po sa lahat. God bless po. Tayong lahat. Morning. Salamat Tsaga. Yan. Good morning po, Pastor Gato. Thank you, everyone. May gusto bang sabihin si Pastor Barredo? Morning po. Good morning. Good morning, Pastor Gatos. Pastor Dato. Good morning po, Pastor Jerry. Morning po, Pastor Gary. Morning, Pastor. Morning po, Pastor Jerry. Inabot tayo ng Po sa mga taga-Karanglan, Elisina. sa Zoom. Good San Antonio, good morning, Brother Edmond. Good morning po, Brother Edmond. Good morning, Jared. Salamat po, Sister Net, sa hosting. Brother Edmond. Good morning po. Ano, Sir John? Salamat din sa mga makikinig dyan natin sa Facebook Live. Sali po kayo sa bawat umaga. Wala sa Ayan po, mga kapatid. Umabot tayo ng Ingat po tayo mga kapatid sa ating Brother Melvin. Brother Edmond, ano? mga gawain ngayong araw. 130. Ingat po kayo and God bless everyone po. Mag-mission daw po, mag-mission. Mag-mission. Amen. Everyday missional. Good morning po, Ma'am Net. Maglakad. Good morning po, Ma'am Net. Good morning, Exercise Jared. din, Brother Melvin. Exercise din po. Exercise. After rito, magbabukid Exercise. Walking, para na po. Mag-exercise. Yun. Walking na po tayo. Ayan. Morning, Brother Melvin. Malamig-lamig pa. Good morning, Ma'am Kelly. Okay. Bye-bye po mga kapatid. Ka na. Jared, bilang na Jared. Tayo. Kuya. Good night, Brother Edmond. Sleep like a baby ka ngayon. 3, 2, 1. Bye-bye. Good night, Brother Edmond. Matutulog si Brother Edmond. I-praise the Oo Lord. nga, santo kaya, no? Bye-bye po. Salamat po mga kapatid. Everyone, God bless sa inyo. Ingat sa buong maghapon. Jairel. Bye. Mag-walking na tayo, Jairel. Walking. Okay. Sige po, paalam po mga kapatid. Bye-bye po. Bye-bye po. Bye-bye. Bye-bye. At yan po ang ating God First Morning Devotional sa umaga nito. Pagpalain po tayo ng Panginoon. At muli tayong ginising ngayong umaga na ito, no? At siya ang ating unahin sa bawat sandali ng maghapon na ito. God First Morning po sa ating lahat, mga kapatid.